Alright, another video na naman tayo mga kaibigan today. At ang video na to po ay para po dun sa mga new drivers, sa mga bago-bago pa lamang nakakapasyal sa ating channel, no? Kung bago ka pa lamang dito sa ating mga videos, mas maganda na i-follow mo nyo po ako sa ating Facebook page, subscribe nyo po ako sa ating YouTube channel, dahil ang mga ginagawa ko pong video dito is all about driving tutorial. Kung kayo po ay interesado sa pagmamaneho at gusto nyo pong matuto mag-drive, so ang channel na to ay para sa'yo. So una natin patagalin mga kaibigan, ano nga ba ang ating ituturo ngayon, ang i-share natin sa mga beginner, sa mga aspiring drivers? So syempre, manual transmission tayo mga kaibigan. Paano nga ba dinadrive ang isang manual transmission? Pero bago yun mga kaibigan, kailangan muna nating maintindihan or kailangan ko munang ipaliwanag sa inyo kung papaano or kung ano yung mga gamit ng mga pedals dito sa manual transmission at kung para saan yung mga gear. Kasi kung hindi nyo po alam yan, kung papaano gamitin, hindi po tayo makakapag-drive. Anyway, so wag na natin patagalin, ano? Ayan. So, manual transmission po itong sasakyan na to. So, pasensya na po kayo, no? Medyo maalikabok. Anyway, ayun. So, ito po yung tinatawag na clutch pedal, brake, at saka yung accelerator or kung tawagin natin siya ay gas. Yan, ito. Then, ito naman yung ating gear. Yan, yung ating cambio, ika nga. Okay. So, bago natin patakbuhin ang isang manual transmission, so, para saan nga ba ang clutch? Yan. Okay. So, ito, number 1 na gamit ng clutch pedal mga kaibigan. Kailangan yan na pe-press mo yan hanggang sa flooring. Okay, hanggang sa dulo. Bakit nga ba? Yan. So, pag press mo kasi ito, yan, sa tuwing gagamitin mo ang clutch pedal, okay, ito lang ang purpose niyan. Sa mga sasakyan ngayon, sa mga bagong sasakyan ngayon mga kaibigan, hindi siya mag-start, no? Yung iba nag-start, lalong-lalo na yung mga luma, yung nag-start. Pero may mga sasakyan po kasi na hindi nag-start kapag hindi tayo nakapress sa clutch pedal. So, kailangan mo siyang i-press bago mo i-start ang ignition, dyan sa ignition switch. Yan. So, ngayon, pangalawang gamit, dito sa gear. Yan. So, sa tuwing magpapalit kayo ng gear, mapa gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 man o reverse, basta't intention nyo pong gamitin si gear, si cambio, ika nga, kailangan nyo pong i-press ang clutch pedal all the way hanggang sa flooring, hanggang sa dulo. Kasi pag hindi nyo po siya na-press or hindi nyo na siya natapakan hanggang sa flooring, matigas po, maganit ipasok yung gear. So, mahihirapan kayong mag-cambio. Okay, so tandaan po, no? So, yun ang gamit ng clutch pedal kung bakit natin siya kailangang i-press. Okay, pangatlong gamit na kinukonsider natin, mga kaibigan, ay kung kayo po ay intention yung tumigil or maghinto. Ayan. So, say for example, kayo po ay nagmamaneho, tapos intention nyo pong tumigil. So, bago tumigil, kung mabagal na ang sasakyan nyo, kailangan nyo pong i-press din ang clutch pedal all the way hanggang sa flooring. Dapat maipe-press nyo yan hanggang sa dulo, no? Bago nyo tuluyang pahintuin gamit ang inyong brake pedal. So, bakit natin kailangang i-press ang clutch pedal? Sa kadahilanan pong mga kaibigan, mamamatay po ang makina ng sasakyan na manual transmission kapag itinigil nyo po without pressing the clutch pedal. Kaya yun po ang purpose niyan. Kailangan natin i-press ang clutch pedal hanggang sa dulo niya, hanggang sa flooring, bago nyo tuluyang itigil ang inyong sasakyan. So, yun po ang purpose. Tatlo lang naman, tatandaan nyo, or kahit dalawa na nga lang, ano, dahil sa ibang kotse naman ay nag-i-start naman ng engine kahit hindi tapakan yung clutch. Pero yun na nga, kino-consider pa rin natin yun. Ngayon, so review natin, gamit ng clutch pedal, kung bakit natin siya kailangang i-press hanggang sa flooring. Number 1, starting engine. Yan, sa pag-start. Ayan, pangalawang gamit, kung intention gumamit ng gear or maglipat, mag-shift, yan, magbawas, magdagdag, basta't gagalawin nyo ang gear, kailangan nakapress ang clutch pedal all the way hanggang sa flooring. Pangatlong gamit natin is for stopping. Ayan, pagtitigil po mga kaibigan, ano? Ayan, so tatlo po ang gamit ng clutch pedal. Tandaan nyo lang yan. Ayan, okay? Kung bakit natin
pag-press. Okay, punta tayo sa brake pedal mga kaibigan. Bakit may brake pedal? Okay, actually, ang gamit ng brake pedal mga kaibigan is dalawa lang po ang kinukonsider natin na gamit niyan. Kung bakit natin siya pinipress. Okay, number one mga kaibigan, lagi nyo lang tatandaan pag intensyon yung magbagal or mag-slow down, kailangan i-press nyo siya ng gently lang. Konti lang. Huwag nyo po siyang itotodong pagpe-press dahil patigil po siya, So, lagi nyo lang tatandaan mga kaibigan, unang-unang ginagamit ang brake pedal laging sa pag-slow down, sa pagbabagal. Pangalawang gamit niyan, kung intensyon nyo pong itigil ang inyong sasakyan. Ayan, dalawa lang. So, slow down or mag-stop kayo. Ayan. So, yan ang gamit ng brake pedal. So, dito sa accelerator or gas pedal, ang gamit po niyan mga kaibigan is to accelerate. So, it means is to accelerate, kailangan may constant pressure kayong ipe-press yung gas pedal para continuous po siyang nagmo-move or tumatakbo. Yan, to increase speed. Yan ang gamit ng gas pedal. Ayan. So, yun po mga kaibigan ang gamit ng tatlong pedal na yan, ng clutch, brake, at gas pedal. And then, dito sa gear natin mga kaibigan, ang gamit ng gear natin, kaya tayo mayroong gear, kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, and reverse. So, ang reverse, pag intention nyo pong paatras ang move, yan, ilalagay nyo sa reverse. So, kaya tayo may gear 1 dahil yan po ang starting gear ng isang manual transmission. Laging magmumula sa gear 1. Kaya naman tayo may gear 2, so it means magdadagdag ka ng speed. Kasi po ang gear 1, mabagal po ang takbo niyan. Nagre-range lang ng mga 0 to 20 ang speed niyan. Ang gear 2 naman, nagre-range ng mga 20 to 40. Yan. Ang gear 3, nagre-range siya ng mga 40 to 60. Ang Gear 4 is nagre-range ng 60 to 80 km per hour. And Gear 5, mga kaibigan, nagre-range ng 80, 100 above. Pataas ng pataas na yan. Ayan, kaya tayo may gear. So, it's based sa speed. Yan, kaya tayo nagkakaroon ng pagpapalit-palit, pag-change gear. Okay, so may mga gamit ang gear na yan. Kung gusto mong matulin, kunwari nandun ka sa expressway, highway, pwede mong gamitin ang 3, 4, 5. Pwede yan. Kung nandun ka sa matatraffic na sitwasyon, katulad mga cities, intersection, okay, sa mga malls, yan, pwede na gear 2 at gear 1 kasi mabagal ang takbo niyan. So, yun po ang gamit ng ating gear. So, yun lang mga kaibigan, para sa mga new drivers, this is a basic tutorial, para sa inyo mga kaibigan. Ayan, so sa mga hindi pa nakakapanood ng mga iba kong mga video, marami na akong ginawang video. Pwede nyo bisitahin yung ating YouTube channel, Driving with Archie, or yung ating Facebook page. Follow nyo lang po ako mga kaibigan. At abangan nyo pa po ang mga susunod pang mga tutorial natin regarding sa driving tutorial mga kaibigan. So sana may natutunan kayo sa video na ito mga kaibigan. Bye-bye!